Hello po ulit. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano po gumawa ng ingredients dun sa last video natin na kung paano mag-add ng product kasi lalagyan po natin siya ng inventory or ingredients. So, ganito lang siya. So, nandito ulit tayo sa POS. So, punta ulit tayo yung ng navigation menu. And then, punta ulit tayo ng inventory. So, unlike dun sa last video natin, kung paano tayo gumawa na ang mga products dun sa menu natin. So, next po natin is lalagyan natin siya ngayon ng ingredients or ng inventory per item. So, first po, under pa rin tayo sa inventory, gagawa tayo ng ingredients. So, under naman sa ingredients natin is gagawa tayo ng new ingredient po. So, example, meron na tayong ginawa dito na Coke and then meron na tayong ginawa na Tapsilog. So, may mga sizes din siya. So, ang gagawin po natin is maglalagay tayo ngayon ng ingredients. So, first, punta tayo ng new ingredient. Under tayo sa ingredients po, ano? So, example, meron tayong Coke kanina. So, meron tayong ginawang medium and then large doon sa last video po natin. So, dito po, maglalagay lang tayo ng name. So, sa unit of measurement naman natin is maglalagay tayo, it's either per can, per bottle, or per piece. So, understood naman natin na kapag per bottle siya, categorize siya as per piece. And then, yung reorder point po na tinatawag po natin, so, regarding sa inventory po natin is, ito yung limit niya. Kumbaga, automatic siya. Example, naglagay tayo ng 10 pieces, so automatically, kapag nag-reorder ulit tayo, so, meron kasi tayo dito yung tinatawag na Smart PO, which is matatakal natin siya later on. So, ayan. Kumbaga sa reorder point, dito natin ilalagay kung ilan yung automatic po na ilalagay natin na stocks doon sa product na yan or doon sa ingredients po na yan. So, once na okay na siya, then sa shelf location, pwede mo naman siya ilagay. It's either doon sa store mo or nandun siya sa warehouse natin. So, after that, isa-save item natin siya. So, next, mag-new ingredient ulit tayo. So, sineset lang muna natin siya, no? And then, same lang din naman yung process niya. So, sa shelf location natin, ganun din siya. And then, isa-save item natin siya. And then, next naman natin is papaano naman natin siya may apply yung ginawa nating ingredients doon sa menu natin. So, pupunta lang tayo dito sa menu. And then dito sa Coke Sakto natin, meron tayong edit na tinatawag po. So, pen icon po siya. So, i-click lang natin siya. And then, ang gagawin lang natin, meron tayo ditong base recipe. So, meron tayo ditong add ingredient. So, dito, lalabas yung ginawa nating ingredients kanina. So, magsiset tayo ng Coke medium. And then, pwede mo naman siya i-selected. May mga selected ano naman tayo dyan, ingredients pa. So, i-check lang natin siya at the same time, i-add selected lang natin. And then, yung nakikita po natin dito na parang quantity. So, dito, ilalagay natin kung ilang pieces ba nababawas every time na merong order ng, example, ng Coke medium or ng Coke large po. So, yun siya. And then, pag meron na tayong base recipe dito, syempre, ang gagawin naman natin is, isi-set na natin siya dito sa size specifics. So, dito, meron tayong tinatawag na link packaging. So, dito, example, meron tayong medium. And then, i-click lang natin siya. Tapos, isi-set mo lang siya kung ano ingredients po yung ginawa natin. Kung saan po siya naka-assign. Example, itong Coke medium natin, under siya sa Coke medium. And then, i-add selected lang natin siya. So, dito, ayan, every time meron tayong quantity. So, 1:1 siya, no? And then next natin is meron tayong large. So, ang gagawin natin, isa-set lang din natin siya. And then, add selected natin. At the same time, i-save item na natin siya. Ayan po. So, next naman natin is paano naman tayo mag-add ng stocks doon sa ginawa nating ingredients. So, babalik ulit tayo dito sa ingredients and then meron tayong tinatawag po na receiving. So, under sa receiving po natin, so, meron tayong tinatawag na manual direct. So, pwede tayo dito mag-add. So, pwede natin i-search yung item natin. So, example, yung Coke. Isa-search mo lang siya. Or pwede naman yan is, example po, search item tayo. And then, lalabas naman po dito.
Example, meron tayong Coke, and then mag-a-add lang tayo dito. So, search item ulit, and then lalagyan lang ulit natin yung para sa large. Tapos, meron pen icon din dito. So, i-click lang natin siya kung ilan yung na-receive nating quantity. Example, meron tayo na-receive na 50 pieces, and then yung cost niya, kung magkano yung bili natin doon sa supplier po natin. So, ilalagay nyo din siya kung magkano po. So, example, meron tayong 20 pesos for medium. Update lang natin siya. And then dito, sa large natin, ganun din. Ilalagay mo rin kung ilan yung quantity na na-receive natin. At the same time, kung magkano rin yung presyo na binibenta po natin. So, i-update lang natin. Once na okay na siya, nakapag-add na po tayo ng stocks, i-confirm receiving lang natin siya. So, dito naman sa ingredients, makikita nyo naman po kung ilang pieces pa yung meron tayo. At the same time, yung cost din, kung magkano po yung binibenta po natin. So, upon checking naman natin dito sa menu, dito sa Coke Sakto, so makikita naman natin siya dito. Ayan po siya. So, ang mangyayari po, is save item ko na lang siya. So, ganun lang naman kung paano po tayo mag-add ng mga ingredients. At the same time, yung stocks regarding sa inventory. So, sa next video po natin, ipapakita natin na magbabawas po yung product po natin since ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magta-transaction po. So, thank you po.